Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Reben, shoutout kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Aaron ngipin malapit kagat, sa puso ng mga ninuno ng tunay na float ay bumabati 10,000 beses. Malinaw na ipinapaalala ni Zinfo sa kanyang sarili na hindi ka dapat lumaban ng padalos-dalos sa oras na ito. Kapag masyado kang nakakonsumo sa lugar na ito, hindi mo masasabi kung kaya mong umatras ng buo, kahit na kaya mo. Sa mga tuntunin ng mabigat na pagkonsumo ng Aaron noong panahong iyon, ang pagpunta sa paligsahan sa martial arts ay parang pagpapadala ng mga kagamitan. Ito ay talagang isang 7 pulgadang pag-atake sa China at South Korea, na dahilan kung bakit biglang nag-alinlangan ang South Korea. Ngunit sa parehong oras, ang Aaron ay lubhang nalilito. Ano ang ginagawa ng totoong float na ito? Una sa lahat, ito ay isang misteryosong pagpapadala kay Fu, at pagkatapos ay sinabi nito sa akin na kailangan kong maingat na makitungo sa maraming tao ngayon. Ngayon, nag-opera talaga siya na parang tigre at tinatayo ang sarili sa tapat ng lahat. Ano ang kanyang intensyon sa paggawa nito? Gustong malaman ni Han Sanchen, ngunit sa oras na ito, malinaw naman, wala siyang pagkakataong magtanong. Sa pagharap sa mga taong umahan na parang baha, walang pagpipilian si Han Sanchen kundi gumamit ng kaunting lakas upang labanan. Matapos umatras ng ilang figure, ang Aaron ay direktang nilapitan ng lahat. Kung hindi namin gagawin ang aming makakaya, ang Aaron ay hindi makakalaban sa pagkubkob ng napakaraming tao, ibig sabihin, mamamatay siya ngayon. Kung iisipin, noong malapit nang makipaglaban sa kanila si Aaron, muling sinabi ng totoong float, Chu Tian, ang pinakamagandang paraan para patunayan na hindi kayo sa iisang grupo ay ang patayin siya. Halatang natigilan si Chu Tian, ngunit sa sumunod na segundo, malamig pa rin siyang umungol, hindi ko siya kasama. Mabuti iyon. Gamitin ang iyong dating body fixing mechanism para ayusin ang Aaron. Anong ngiti? Nang marinig ito, halos sabay na tumingin sina Chu Tian at Aaron sa matandang lalaki na nalilito. Paano niya nalaman na may fixed mechanism si Chu Tian? Bukod dito, sa pagtingin sa kanyang tiwala sa sarili, tila alam niya na minsang na-trap ni Chu Tian ang Aaron. Gayunpaman, matagal na iyon. Paano nalaman ng matanda ang tungkol dito? Sa oras na ito, ang puso ni Aaron ay biglang nagkaroon ng isang napakakahilahilakbot na ideya. Iyon ay, ang matanda, ay lihim na sinusubaybayan ang kanyang sarili, kung hindi, paano siya tila nakakaalam ng maraming bagay. Pero ang problema, sa sarili nilang mga nagawa at sa pagbabantay ng gwardya, lalo na pagkatapos ng Truman, mas mahigpit ang pilapil ng gwardya, halatang imposibleng matunten ang kanilang mga sarili nang hindi matagpuan. Tingnan mo itong matandang Daoist. Buong araw siyang nandoon. May kakayahan ba siyang manghula? Anong ginagawa mo? Bilisan mo. Nakakatuwa naman. Tumanggaw si Chu Tian. Sa sandaling kinuha niya ang yellow fu sa kanyang kamay, malapit na siyang lumipad sa hangin at masunog. Sa oras na ito, biglang nagtaas ng boses si Zinfo at sinabi kay Aaron, Aaron, wala kang paraan para umatras, maliban kung tumalon ka sa bangin sa likod mo. Bagamat ito ay mas mataas, ito ay higit na mabuti na mahulog sa pira-piraso kaysa sa matalo sa pira-piraso. Siguro kung sinuswerte ka,
Makabawi ka ng buhay. Malamig na tiningnan ni Aaron ang totoong float. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking ito? Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay humigit kumulang na nagpapaalala kay Aaron na bagaman siya ay nasa bangin sa likuran niya, ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya upang makatakas. Bagamat napakalalim ng bangin sa likod niya para makita ang ilalim. Ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi maglakas loob, Aaron maglakas loob. Ang ganitong uri ng tiwala sa sarili ay hindi Aaron sa kanyang sarili, ngunit hindi Min Shuangkai. Kahit na ang lalim ay masyadong malalim, ang Aaron ay naniniwala din na kung siya ay mahulog ng husto, si Min Shuangkai ay may kakayahang protektahan ang kanyang katawan mula sa labis na pinsala. Higit pa rito, naramdaman ni Aaron na may kung ano sa mga salita ng totoong float. Bagamat hindi pa rin niya alam kung ano ang ibig sabihin ng matanda, palaging nararamdaman ni Aaron na tinutulungan niya ang kanyang sarili kung minsan. Bagamat walang batayan ang pakiramdam na ito, ang Aaron ay walang maraming mapagpipilian sa ngayon. Mag-isip ng dito, Aaron biglang sa mga kamay ng isang puwersa, sa pilitang sa harap ng lahat ng mga tao direktang matalo pabalik, hindi na sa tingin, turn sa ibabaw ng isang tumalon, direkta jump off ang bangin. Biglang tumalon ang Aaron sa bangin, kaya hindi na nakaaninag ang lahat ng taong naruroon. Sina Xiao Tao at Chen Siman ang buong taong nakatayo doon. Sa sandaling tumalon ang Aaron mula sa bangin, tila nawala ang kanilang mga kaluluwa. Bagamat magkaiba sila ng saloobin sa Aaron, mayroon silang isang bagay na pareho, iyon ay, mayroon silang malalim na pagmamahal para sa Aaron. Ang isa ay nakatago dahil sa iba't ibang posisyon, at ang isa ay inilibing dahil hindi sila naglakas loob na ipahayag ang kanilang sarili. Sa oras na ito, sa paglukso ng Aaron, ang kanilang mga puso ay nakataas din sa kanilang lalamunan. Ang susunod na segundo, sila ay bumagsak at nahulog sa mga piraso. Tumalon ang asong ito sa bangin. May mga taong ayaw sabihin. Haha, anyway, may 10,000 metro sa ilalim ng bangin. Natatakot ako na hindi alam ng bata na ang lugar na ito ay malapit sa Kishan, ang tuktok ng Kishan, ang tuktok ng mundo. Aling bangin malapit dito ang hindi 10,000 metro, o kahit na maraming kalaliman ang walang katapusan kung tumalon ka dito, hindi mo hinahanap ang iyong sariling kamatayan. Tama, ang kalaliman malapit sa Kishan ay hindi mas mahusay kaysa sa mga bangin sa ibang mga lugar. Sa lakas, maaari kang lumipad at makatakas. Sa tuktok ng Kishan, ang batang ito ay ganap na nananaginip. Sa ilalim ng kalaliman na ito, naapektuhan ni Kishan, ang maliang clan ay komplikado, at ang undercurrent ay kasama ng black hole kapag ito ay bumaba, ito ay karaniwang imposibleng lumabas sa buhay na ito. Siguro makalipas ang 10,000 taon, nahuhulog pa rin siya sa bangin. Hahaha, bagamat nakita ng isang grupo ng mga taong may matayog na mithiin, ang Aaron na tumalon mula sa bangin, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, lumingon sila sa walang katapusang pangungutya. Alam ng sino mang may kaunting sentido komon sa mundo na ang pagtalon mula sa isang bangin sa anumang hanay ng bundok na 105 malapit sa tuktok ng bundok ng Kishan ay katumbas ng pagtulak sa isang ordinaryong tao nang walang anumang mga nagawa pababa mula sa langit. Walang pagkakataon na mabuhay. Hindi banggitin ang walang katapusang kalaliman. Ang walang katapusang abis ay isang uri ng katangian na kailaliman sa tuktok ng bundok ng Kishan. Kapag ang isang tao ay bumagsak, mawawala kaagad ang kanyang paglilinang. Ang kanyang katawan ay parang walang laman, at walang natitira maliban sa kamalayan. Ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ang walang katapusang kalaliman na ito ay pinangalan ng haka-haka, na nangangahulugang walang katapusan magpakailanman. Ang mga tao ay palaging mahuhulog sa bangin magpakailanman, hindi titigil. Para sa maraming tao, ang pagkahulog dito ay katumbas ng pagpapailalim sa pinakamalupit na pagpapahirap sa mundo. Ganito ang kaso ng Aaron. Nang tumalon siya mula sa bangin at nahulog ng ilang daang metro, nakita niyang walang makakahabol. Sa oras na ito, nagsimula siyang gumamit ng kanyang lakas at sinubukang lumipad. Ngunit nang daladala pa lang niya ang kanyang kapangyarihan ay bigla niyang naramdaman na wala na sa kontrol ang kanyang katawan. Pagkatapos, ang Aaron ay parang isang eroplano na walang gasolina at elevator, at ang kanyang katawan ay patuloy na bumagsak sa napakabilis na bilis. Si Aaron ay sabik na hindi niya maisip kung ano ang nangyayari sa isang sandali.
Maaari lamang niyang subukang pasiglahin ang enerhiya ng paulit-ulit. Lumipas ang ilang minuto, ngunit nalaman pa rin ni Han na walang silbi ang lahat ng pagtatangka. Ang tanga mo, kung hilingin sa iyo ng mga tao na tumalon sa bangin, maaari kang tumalon. Hindi mo iniisip kung nasaan ito. Kung tama ang hula ko, mahuhulog tayo sa walang katapusang bangin. Sa oras na ito, ang boses ni Linlong ay dumating, bahagyang nanunuya. Tingnan Aaron ay hindi maintindihan, Linlong ay walang katapusang abis sitwasyon sinabihan 3,000 makinig sa Aaron pagkatapos makinig sa puso, ibig sabihin, siya ay palaging babagsak sa walang katapusang, buhay na walang hanggan. Obvious naman na tinutugis ka ng mga tao. Lagi kang matalino, pero naniniwala ka sa matandang iyon sa kritikal na oras. Ngayon, nahulog ka na sa bitag. Malalampasan ka ng iba at magiging sikat sa hinaharap. Lin mahabang reklamo. Nitong mga nakaraang araw, halos kapareho niya si Xiaobai. Siya ay nagpapagaling sa katawan ni Aaron. Parehong nasugatan ang dalawang hayop dahil sa pagligtas sa Aaron. Nanawagan ang Xiaobai Nihilist para sa libu-libong hayop na tumulong. Ang pagkonsumo ng enerhiya ay napakalaki. Dagdag pa, kakapanganak pa lang niya. Pagkatapos naligtas ang Aaron, makatitiyak siya at hindi na madyay gising. At ngayon ano? Sinabi ni Aaron, may paraan ba para i-crack ito? Sa totoo lang, hindi pa rin nararamdaman ni Aaron na hindi ang matanda ang nanakit sa kanya, dahil hindi niya talaga nararamdaman na sadyang niloloko ng matanda ang kanyang sarili. Ngunit ang mga salita ni Linlong ay may katuturan, na ginagawang Aaron ay hindi masasagot. Ano pa ang maaari nating gawin? Maghintay na mamatay. Matagal na sinabi ni Lin, sa walang katapusang kalaliman, ang lahat ng enerhiya ay magiging imyon. Siyempre, nakakagalaw ang katawan mo. Siyempre, sa tingin mo ay kaya mong lumangoy sa paraan ng breaststroke, na hindi imposible. Malinaw, ang huling pangungusap ay tinutokso ni Linlong si Aaron. Lumangoy siya sa isang poster ng paglangoy. Ang hangin ay hindi tubig. Paano siya lumangoy up? At ang pinakamahalagang bagay ay na kahit na siya ay maaaring lumangoy, Aaron ay hindi alam kung gaano siya kalalim na nahulog sa nakalipas na 10 minuto lamang sa pamamagitan ng paglangoy Polaka. Aaron tamad dahilan ito guy, tumanggi pa ring sumuko, naubos ang lahat ng mga uri ng mga paraan upang subukan, dahil Aaron alam, hindi siya maaaring nakulong dito. Ilang oras mamaya, Aaron humiga sa hangin at hayaang malayang bumagsak ang kanyang katawan. Ngunit wala talaga siyang pagpipilian. Ngunit wala itong pinagbago maliban sa pag-aaksaya ng kanyang lakas. Tulala ang tingin sa yellow amulet na bigay ng totoong float, talagang naramdaman ni Aaron na maaaring tama ang mga salita ni Linlong. Damn, maling tao ba talaga ang nakita mo, at ito ba talaga ang lumang bagay? Pero ano ang silbi ng pag-pitch niya sa sarili niya? Gusto mo lang magpakamatay. Iniisip ng Aaron na tila imposible. Kapag alam niya ang kanyang pagkakakilanlan, ang pagkuha ng panguaks ang dapat niyang layunin. Sa paligid ng napakalaking bilog, para lang makasama sa pansamantalang liga. Halatang hindi ito maisip ng Aaron. Iniisip niya lang talaga na kakaiba ito. Kahit ang ron na ito ay kakaiba. Dahil walang magawa, nagpa siya ang Aaron na subukan ang yellow amulet. Gayunpaman, ganap na niyang pinagkadalubhasaan ang totoong paraan, at hindi ito masyadong masama. Gayunpaman, hindi talaga alam ng Aaron kung paano gamitin ang Huangfu. Sinubukan niyang idikit ito sa kanyang noo, kamay, o kahit sa baywang, ngunit tila hindi ito gumana. Hindi ba totoo na binigay sa akin ng matanda? Ang Aaron ay nalulumbay. Sa pag-alala na siya ay naging matalino sa loob ng mga dekada at sa wakas ay tumaob sa imburnal, medyo nanlumo pa rin ang Aaron. Sa oras na ito, biglang lumutang ang hangin sa isang tahimik na boses. Maaari mo lamang gamitin ang iyong dugo na may dilaw na anteng-anteng. Sa tingin mo ba ay isang zombie ka? Kahit na ikaw ay, ang rune na ito ay hindi para sa mga zombie. Panipi, nang marinig ang boses, si Han ay natigilan. Linlong, alam mo ba kung paano gamitin ito? Huwag mong sabihin sakin. Panipi, sa tingin mo boses ko yon. Linlong kalsada. Nang marinig ang mga salita at boses ni Linlong, nagulat si Aaron at napakunot ang noo. Halata namang magkaiba ang boses ng dalawang iyon. Ibig sabihin, hindi si Linlong ang nagsasalita ngayon, pero kung hindi, sino kaya? Si Xiaobai, ang hari ng mga hayop,
ay nagpapahinga. Kahit ngayon lang siya nagising, hindi ganoon ang boses niya. Ang boses na iyon ay mas katulad ng isang matanda. Speaking of the old man, biglang naramdaman ni Aaron na ang boses ng totoong float ay halos kapareho niya. Totoo ba, kuya? Ilang oras ka na sa walang katapusang bangin, daan-daang libong kilometro ang layo mula sa tuktok ng bangin. Sa tingin mo ba kinakausap niya ito? Naririnig mo ba ako? O sa tingin mo kapag tumalon ka pababa, lulindag siya sa iyo para samahan ka? Natatakot akong nasaran ka ng ulo, hindi nasisiyahang paraan ni Linlong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.